Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa inyo mga kagiliw. Ako si Merton. May katandaan na. Gustong-gusto kong pinapakinggan ng iba't ibang kwento ng kababalaghan at mga nakakatakot na karanasan ng iyong tagapagpadala ng kwento. Dahil dito, naalala ko rin ang mga karanasan ko noong ako'y binata pa lamang at gumagala pa sa kung saan-saan. Tubong kapis ako, pero kasalukuyan akong nandito sa may Mindanao. Dito ako nakapag-asawa at nagkapamilya, at paminsan-minsan na lamang ako makauwi sa lugar namin. Ang kwentong ibabahagi ko, karanasan ko noong binata pa lamang. Pangingilaw ng isda ang trabaho namin ng aking ama. Noong unang panahon ay sagana pang ilog at sapa sa iba't ibang klase ng isda. Malalaking tilapia, dalag, pantat o hito, karpa at kung ano-ano pang isdang tabang. Isama mo na rin yung mga naglalakihang mga hipon tabang na kung tawagin sa amin ay ulang o orang. Ito yung klase ng hipon na makikita lamang sa ilog at sapa, o hindi kaya ay sa mga basakan. Ang basakan ay ang tawag sa bagsakan ng tubig galing sa itaas na bahagi ng ilog o sapa at talon. Ginugugol namin ang ilang oras namin sa ilog para lang makapanghuli nito. Meron ding mga kalampay sa tabang na kung tawagin sa amin ay kagang or ayangkas. Gumagawa ito ng butas sa gilid ng sapa o hindi kaya ay ilog, at minsan sa mga palayang nasa malapit sa tuburan ng tubig. Ang tuburan ay ang bahagi ng lupa na medyo mabato. Malayo ito sa ilog o sapa. Kadalasan ay nasa bahagi ito ng mga sakahan ng palay. Kapag tuburan ang bahagi ng lupa ay paniguradong maraming nagsisilakihang ayangkas. Masarap ito, lalo na kapag hinalo sa labong o hindi kaya pinaksiw. Yun bang iluluto lang sa konting tubig at asin. Pagkatapos ay lalagyan ng suka kapag malapit ng maluto. Yun ang ginagawa namin tuwing gabi. Kung hindi isda o lang ang hinuhuli namin, ayangkas. Ito na rin ang nagsilbi naming kabuhayan. Kapag tagaraw ay nangunguha naman kami ng tulya at suso. Napakarami nito sa ilog at sapa. Bali sa araw, tulya at suso ang aming kinukuha. Sa gabi naman ay pangiilaw ng isda at ulang o hindi kaya ay kagang. Kinabukasan ay ilalako ito ni nanay at ng kapatid kong babae. Sa ganoong paraan kami nabubuhay. Maayos naman naming na itatawid ang araw-araw naming pangangailangan. Yun din ang pinagkukunan ko ng aking baon sa eskwela. Kung kaya't nakapagtapos ako ng high school. Hanggang magkolehiyo. Sa ganong hanap buhay pa rin ako kumukuha ng aking pambaon at pangbayad sa eskwela. Araw ng Biyernes noon, umuwi ako galing sa eskwela dahil mangiilaw ako ng ulang at isda para makabenta kinabukasan. Gagamitin ko yung pambayad sa eskwela kung kaya't tinulungan ako ni nanay at ng kaibigan niyang nakilala niya sa trabaho bilang tagagapas ng mais noon. Taga-kabilang bayan ito at doon lamang ito nakatira sa tiyahin niyang nakatira sa lugar namin. Naging magkalapit sila ni tatay. Magkasama din silang nangiilaw ng mga isda, kasamang ilan pa naming kapitbahay paminsan-minsan. Maaga kaming lumusong sa sapa ng gabing yon para makarami. At dahil sa magandang panahon, walang buwan, kung kaya't magandang huli namin. Laking pasasalamat ko dahil kalahati na kaagad ng bayarin ko sa eskwela ang kita namin ng gabing yon. Nagmalaki pa si tatay habang nagsasabi ng
Kung gusto mong kumita ng malaki sa pang-iilaw, yung manong dano mo yung isama mo. Sabi nito. Ang buong akala ko ay may talento ito sa pang-iilaw ng mga isda at ulang. Pero nahihiwagaan talaga ako sa kaibigan na yun ng aking ama. Hindi ito kumakain ng pagkain na may asin. Kumakain naman ito ng mga lutong pagkain pero iniiba nito ang kanyang pagluto. Ayaw niya ng may mga nilalagay na panlasa. Ang rason nito ay nakakasama umano sa kidney yon, kung kaya't ayaw niya. Hindi naman kami nanghihinalang kakaiba ito dahil, yun nga, kumakain naman ng lutong pagkain. Naglalakad naman ito sa araw at ni minsan ay hindi namin ito naamoy na may malansa o kakaibang baho, kagaya ng mga amoy ng aswang na sinasabi nila. Dahil madaling araw na kaming nakauwi ng nakaraang gabi, tinanghali na kami ng gising ng Sabado. Kinahapunan, 3:00, nagyaya na naman ako na manguha kami ng tulya at suso para pandagdag sa ititinda ni nanay kinabukasan. Si tatay ulit at ang kaibigan niyang si Dano ang kasama namin. Tila ba isa itong swerte, Sir Seth? Dahil napakarami ng nakuha naming tulya at suso na kung tawagin ay igi at susong pilipit. Nasa salita namin, banag. Sa loob lamang ng 2 oras ay 3 balde ang aming napuno kung kaya't ganun na lamang ang aking pasasalamat at tuwa. Makakapang-ilaw pa tayo mamayang gabi. Sigurado na yung pangbaon mo. Wika ni Kuya Dano sa akin. Kaya naman laking pasasalamat ko dito. At talagang hindi ito nagkamali. Marami ang nahuli naming ayangkas. Kinagabihan, yun na yata ang pinakamaraming huli namin sa ilang taon naming pangiilaw at panghuhuli ng ayangkas. At ang kagandahan pa, naibenta ang lahat ng yun ni nanay. Kung kaya't hindi na ito nangutang sa kung kanino para lang may pangbaon at pambayad ako sa paaralan. Napahiling ako noon na sana huwag kaagad bumalik si Kuya Dano sa lugar nila. Hinangaan ko talaga ng todo si Kuya at pati ako ay napalapit na rin dito. Napakabait din ito sa amin. Minsan, nakasagutan ito ng kasama nila ni tatay sa pag-ani ng palay. Kilalang basagulero si Mario sa amin. Marami itong nakalaban at paging si tatay ay kinakaya-kaya na lamang nito. Si tatay kasi ang tipo ng tao na ayaw ng gulo. Kung pwede pa lamang na hindi ito iimik kahit nasasaktan na ay hindi nito gagawin. Doon nakita ni Kuya Dano kung paano ito pagtawanan ni Mario. Dahil marami kami magkakapatid. Halos kasi 1 o 2 taon lang ang pagitan namin ng mga kapatid ko. At halos lahat kami ay nag-aaral pa. Ako ay nasa kolehiyo na. Ako ang panganay. Ang ikalawa ko namang kapatid ay kasalukuyang nasa 3 baitang sa high school. May mga maliliit pa kami mga kapatid. 12 kasi kaming lahat. Ganun kasi paging nanay at tatay ko. Ang nakakatuwa lamang sa tatay ko ay wala itong bisyo. Hindi naninigarilyo at ang pag-inom nito ay napakabihira lamang. Kung walang okasyon, hinding-hindi mo rin ito mapapainom. Halos magkapareha nga sila ng ugali ni Kuya Dano. Puro trabaho ang libangan. Ang pinagkaiba lamang ay walang asawa itong si Kuya Dano kung kaya't nakakapunta ito kung saan niya man gustuin. Sa lugar namin ito nananatili ng matagal dahil nagkaroon ito ng kaibigan. At yun nga si tatay. Maganda ang kanilang samahan na minsan ay tinatawag na silang kambal o hindi kaya ay malapit ng magpalit na muka. Pero tinatawanan na lamang nila yon. Kahit si nanay, tinatawanan na lamang din yon. Hindi kasi ito tutol sa pagkakaibigan ng dalawa. Sino ba naman kasi ang kukontra kung kaibigan ng asawa mo ay nakakatulong sa paghahanap buhay nyo, di ba? Simula kasi na maging kaibigan ni tatay si Kuya Dano ay hindi na ito nawawalan ng trabaho.
Pulido at mabilis kasi sila magtrabaho. Basta't silang dalawa magkasama. Isang araw, ginabi silang dalawa sa ginagawa nilang sakahan. Inaayos nila ang pilapil nun. Tinatagbasan ng damo at pinapataas nilang pilapil ng palayan. Madadaanan nila ang bahay ng tiyahin ni Kuya Dano, pauwi, kung kaya't nagpaiwan na lamang ito doon para makapagpahinga ito na maaga at bukas na lamang sila magkikita. Yun nga lang, habang nasa daan si tatay pauwi, nakasalubong niya ang grupo ng mga lasinggero sa lugar namin. Ang grupo nila Mario. Pinilit siya ng mga itong uminom. Pero tumanggi si tatay dahil una, hindi naman talaga siya umiinom. Nagalit ang mga ito. Hinampas nila ng bote ng alak si tatay sa ulo, kung kaya't nagkagulo na. Ang masama pa, pagkatapos nilang hampasin ay pinagtulungan pa nila itong bugbugin, kung kaya't naligo si tatay sa sarili nitong dugo. Kung hindi pa dumating ang naglalako ng isda at sinaway sila ay hindi pa nila tinigilan si tatay sa kanilang pambubugbog. Kinabukasan, pinuntahan ni Kuya Dano si tatay dahil nagtataka ito kung bakit hindi siya dinaanan nito papunta sa palayan na kanilang sinasaka. Pumunta siya ng palayan para tingnan kung naroroon ba si tatay pero wala rin ito doon. Bumalik ito para puntahan. Pero sa daan pa lamang ay nabalitaan niyang nangyari kay tatay kagabi. At para makumpirma ito ay pinuntahan niya ito sa bahay. At doon nga, nadatnan niya ang kalagayan ng nakakaawa kong ama. Nanggagalaiti sa galit si Kuya Dano pagkakita sa kalunos-lunos na kalagayan ni tatay. Hindi niya lubos maisip na sa maikling sandali na yon, ganoon na kaagad ang tinamo ng aking ama. Timbagang niyang tinanong ang aking ama kung sino ang may kagagawan ng pangbubugbog sa kanya. Nung una, ayaw pa sanang ipaalala ni tatay pero si nanay na ang sumalo dito. Ikinuwento niya kay Kuya Dano kung sino ang may kagagawan nun. Ang grupo ni Mario. Ang tao na kilala bilang basagolero sa lugar namin. Ganun talaga yung grupo na yon. Basta may pinagtripan sila, siguradong bugbog yung abutin ng mapagtripan ng grupo nila. Kung gusto mo naman na hindi ka kakantiin, kailangan mo silang bahagian ng kita sa pagtatrabaho. Sa kaso kasi ni Tatay Sir Seth, ay hindi nagbibigay ito dahil napakarami naming magkapatid. Kung kaya't sa amin pa lamang ay kulang na ang kinikita nito. Ganoon na lamang ang pagkaawa ni Kuya Dano kay tatay. Tinulungan na lamang nito si nanay na gamutin ng kaibigan. Namangha naman si nanay sa galing ng panggagamot nito dahil mabilis ang paghilom ng mga sugat ni tatay noon. Hindi alam ni nanay kung paano nito ginawa basta't pagkatapos nitong lapatan ng kung anumang halamang gamot ang tatay, dali-dali itong nakatulog at nang magising, nakakagalaw na ito ng hindi gaanong nasasaktan. Ganun na lamang ang pasasalamat ni nanay sa kaibigan. Hapon na magising ang aking ama. Kaagad nitong tinanong si nanay kung nakapunta ba si Dano. Sinabi naman ni nanay na si Kuya Dano ang gumamot sa kanya kung kaya't nakakagalaw na siya ng hindi gaanong ngumingiwi nun. Umusal na lamang ng pasasalamat si tatay sa kaibigan. Hindi nakabalik ng gabing yun si Kuya Dano sa bahay. Pero kinabukasan, may kapulisan na pumunta sa bahay namin nun. Nataon naman na pinapakain ni nanay si tatay at kasalukuyan niya itong inaalalayan para umupo. Nang pinapasok ng kapatid ko ang 3 pulis ay laking gulat naman ni nanay. Nagtaka naman ang mga pulis nun kung bakit si tatay ang tinuturo sa isang krimen ganung hindi ito makatayo sa bahay. Takang-taka si nanay at tatay kung anong krimen ang pinagsasabi ng mga ito. Sir, ano pong krimen? Hindi nga ako makatayo sa tinamo kong pambubugbog nung nakaraang gabi.
Ano bang nangyari? Tanong ni tatay. Pinatay kasi si Mario. Ano? Pinatay? Pinatay si Mario at ang dalawang kasama niya. Nag-aagaw buhay sa ospital. Paano namatay? Nakitang wala ng buhay sa tabing ilog eh. Nakalabas yung lamang loob nito. Nakaluwa yung mata. Kalunos-lunos nga yung pagkamatay eh. Hindi naman malaman ni nanay at tatay ang isasagot nun. Wala silang kaalam-alam sa kung ano ang nangyari. Hindi pa kasi ito nakakalabas at puro pag-aalaga lamang sa tatay ang pinagkakaabalahan niya. Nasa paaralan naman ang mga kapatid ko nun. Tanging ang hindi nag-aaral na kapatid ko lamang na noon ay nasa 6 na taong gulang at 5 taong gulang na iwan sa bahay. Si Kuya Dano naman ay hindi pa nakapunta sa bahay ng umagang yon. Naisip ni tatay na baka ito na ang nagpatuloy ng gawain na kanilang sinimulan sa may sakahan. Sige Manong, pasensya na't nabala namin kayo Napagbintangan ka pa pero sa itsura mo pa lang parang hindi mo naman na kayang gawin yun eh. Okay lang po sir, sige po. Ay, isang tanong na lang pala Manong. Sino ba yung nambumbog sa inyo? Ang grupo ni Mario sir eh. Sagot ni tatay noon. Kung ganun, ang grupong yun yung umargabiyado sa inyo. Ano bang atraso nyo sa kanila? Yun ang hindi ko alam sir. Pagkakaalam ko lang sa grupo na yun basta matipuhan nilang bugbugin kahit walang dahilan. Kagaya ng nangyari sa akin, bubugbugin talaga nila. Sakit talaga sa ulo yung grupo na yun. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, saka na nagpaalam na aalis sa mga ito. Tumango na lamang si tatay at nagpatuloy na sa pag-alis ang mga pulis. Tanghaling tapat, pumunta si Kuya Dano sa bahay. Sinabi nito kay tatay na tinapos na nito ang kanilang trabaho at ibinigay na ang hati ni tatay sa kita nila. Dol, kakahiya naman sa'yo. Ikaw yung tumapos tapos hati tayo. Bigyan mo na lang ako kahit yung magkano lang dyan, Dol, yung saktong lang dun sa oras na unang araw ko. Wika ni tatay. Hindi, Dol. Alam ko kailangan niya ng pera. Lalo na ngayon. Halos maluha-luha si tatay na nagpasalamat sa kaibigan. Wala na akong masabi sa kabiitan mo, Dol. Kaibigan kita, Dol, kaya pinapahalagan kita. Alam mo bang walang gusto makipagkaibigan sa akin sa lugar namin? Dito lang ako sa inyo nakaramdam ng normal ako. Dagdag pa nito. Ano Dol? Bakit hindi ka ba normal? Ngumiti na lamang nang makahulugan si Dano. Si nanay naman ay saglit na nagpaalam na aalis na muna sila ng mga kapatid ko. Bibili sila ng bigas at ulam gamit ang perang naging bahagi ni tatay sa kanilang trabaho. Pagkaalis ni tatay at ng mga kapatid ko, lumapit si Kuya Dano kay tatay. Dol, maniniwala ka ba kapag sinabi ko sa'yo na hindi ako normal na tao? Ano Dol? Niloloko mo ata ako eh. Matatanggap mo ba kapag sinabi ko sa'yong ako yung lumapa kay Mario sa tabing ilog? Napatulala na napanganga ng bunganga si tatay habang nakaharap kay Kuya Dano. Matatanggap mo ba kapag sinabi ko sa iyong isa akong aswang? Muling tanong nito. Kalokohan yan, Dol. Lutong pagkain yung kinakain mo Hindi ka din mabaho. Nakainkwentro na ako ng aswang, Dol. Hindi ka din naglalaway. Syempre, hindi naman talaga ako kumakain ng purong hilaw na karne. Kahit pa paano pinapakuluan ko yon at di rin ako kumakain ng tao. Kaya hindi ako apektado sa sikat ng araw. Tungkol sa paglalaway na sinasabi mo, nangyayari lang yon tuwing sasapit yung kabilugan ng buwan. Kinakailangan ko din kumain ng buhay na hayop kapag ganon. Kadalasan manok, o kapag sinuwerte baboy ramo.
Kinakailangan kong gawin yun para mapanatili ko yung kakayahan kong kontrolin yung pagiging aswang ko. At syempre, para mapanatili ko yung kakayahan ko bilang isang aswang. Dol, di ka ba nagtataka? Hindi ako napapagod. Kayang-kaya ko maramdaman kung may masamang nilalang sa paligid. Kagaya ng nangyari sa'yo. Madali kong natuntun ang lungga ng grupo ni Mario. Naamoy ko yung amoy nila dumikit sa katawan mo. Namangha si tatay sa tinuran ni Kuya Dano noon. Akala ko, Dol, may talento ka lang sa panghuli ng isda at ulang ah. Pati ng kagang at kayangkas. At iba pang hayop sa gubat na hinuhuli natin. Aba, may agimat ka pala talaga. Sabay tawa na wika ni tatay. Napangiti na rin si Kuya Dano sa tinuran na yun ng aking ama. Paano yan, Dol? May pumuntang mga pulis dito kaninang umaga. Ang buong akala ng mga yon, may kinalaman ako sa nangyari sa kanila, Mario. Aba, may lakas ng loob pa palang maghanap ng hustisya yung mga hinayupak na yun, no? Sagot ni Kuya Dano. Pero kapag sila yun ng argabyado, walang pinipiling mga loko na yon. Ako naman na walang kaalam-alam sa mga nangyari. Pauwi na ako noon. Tapos na ang panghuli kong klase sa hapon. Medyo ginabi ako noon dahil marami akong tinapos na mga gawain at project sa eskwela. 1 oras pang babiyahe ko pa uwi sa lugar kung saan kami nakatira. Pagdating ko sa crossing, naroroon ang anak ni Mario na kasing edad ko lamang. Nag-aamok ito. Nagwawala habang sumisigaw kung sino ang pumatay sa tatay niya. Nag-aalangan akong bumaba ng jeep pero wala akong magagawa dahil naroroon na ako sa babaan eh. At nagkataon na meron naman akong kasabay sa pagbaba. Nang makababa na kami kasama ang 3 babae na kagaya ko ring estudyante. Dinuro ako nito hawak-hawak ang itak. Sabay sigaw na ang tatay ko ang pumatay sa tatay niya. Sabay takbo papalapit sa akin. Ang mga kasama kong bumaba sa jeep ay nagsisigawan na sinabihan ako ng mga itong tumakbo na pero sa pagkabigla ko, hindi ako nakatakbo. Natauhan na lamang ako ng akmang tatagain na ako ng anak ni Mario. Nang walang ano-ano, may parang hangin na bigla na lamang sumalpok dito. Tumilapon yun sa kabilang parte ng kalsada. Napakalakas ang lagapak na narinig namin ng mga kasama ko sa crossing. Nagsilabasan ng mga driver ng tricycle na nakaparada doon dahil sa tunog na kanilang narinig. Nagsitago pala mga ito sa bahay na malapit sa lugar dahil sa pag-aamok ng anak ni Mario. Nilapitan namin ang lugar kung saan ito tumilapon. At doon, nakita namin na ang hawak nitong itak ay tumusok sa mismong tiyan niya. Magkahalong takot at kaba ang naramdaman naming lahat. Lalong-lalo na ako, Sir Seth. Dali-dali akong sumakay ng tricycle at nagbatid na sa bahay. Nang mga nasa 100 metro na ang layo namin sa crossing, nakita ko si Kuya Dano na naglalakad sa kalsada sa unahan. Pinahintuan ko ito ng tricycle at tinanong kung saan ito galing. Sagot nito, may pinuntahan lamang sa kabilang barangay. At kung saan naman siya pupunta ang sagot nito, sa bahay. Kung kaya't niyaya ko na lamang siyang sumakay ng tricycle at sabay na lamang kami. Dali-dali naman itong sumakay ng tricycle. Pagkarating namin sa bahay ay sakto namang naghahapunan na sila kung kaya't nakisabay na rin kaming kumain. Takang-taka naman ako kung bakit hinahatiran si tatay ng pagkain sa kwarto. Kung kaya't kaagad ko itong pinuntahan. Siyempre, nagulat ako sa itsura nito kung kaya't sinalaysay nito kung anong nangyari sa kanya. Hindi naman ako makapaniwala nun. Doon ko na din kinuwento sa kanila ang nangyari kanina sa may crossing. Nakita ko si tatay na namilog ang mga mata nito. Sabay tanong kung hindi ko ba nakita si Kuya Dano. Si Kuya Dano,
Nasa sala tayo kumakain. Magkasabay kami sa pag-uwi dito. Saan mo siya nakasalubong? Ba't sabay kayo? Kanina doon tayo mga siguro ilang metro din yung layo mula sa crossing. Nadaanan po siya ng tricycle. Nakita ko naglalakad kaya pinahinto ko na yung tricycle at pinasakay siya para hindi na siya mapagod pa sa paglalakad. Napailing na lamang na napangiti si tatay. Sabay-sabi ng, malaki na yung utang na loob natin sa Kuya Dano, maanak. Una, binigyan niya ako ng hustisya. Tapos ikaw, niligtas ka niya sa kapahamakan. Ano tay? Ano pong ibig niyong sabihin? Tsaka ko na lamang sasabihin sa'yo. Sa ngayon, kumain ka na muna ng hapunan mo. Sinunod ko naman si tatay noon dahil nagmamadali na akong marinig kung ano man ang gustong sabihin ni tatay kanina. Pagkatapos kong kumain ay dali-dali na akong pumasok sa loob ng silid ng aking ama. Sinabihan ko sila nanay at mga kapatid ko na doon na muna ako mananatili sa silid kung saan ako natutulog, kasama ang 4 kong kapatid na lalaki. Medyo malayo kasi yon sa silid ng aking mga magulang, kung kaya't hindi nila maririnig kung ano man ang pag-uusapan naming 3. Gawa lamang sa kahoy at kawayan ng bahay namin, Sir Seth. Pero malaki yon na pahaba ang disenyo ng pagkakagawa, kung kaya't hindi namin maririnig kung ano man ang usapan ng aming magulang. Pumasok kami ni Kuya Dano sa silid ng aking mga magulang. At doon ay kinuwento ni tatay ang tungkol sa pagkatao ni Kuya Dano. Bahagya akong natakot, pero nagpasalamat ako sa ginawa nitong pagligtas sa akin at sa ginawa nitong pagbibigay ng hustisya sa nangyari sa aking ama. Mas lalo akong napahanga sa klase ng pagkatao ni Kuya Dano. Ni hindi namin napansin na may kakaiba dito. Ngayon na lang namin yun napansin nang pinagtapat na niya sa amin ang totoong pagkatao niya. Doon ko napansin ang pag-iba-iba ng kulay ng kanyang mga mata. Hindi lamang kulay, kundi pati na rin ang hugis ng mata nito. Pinakita rin ito sa amin ang kanyang pangil. Napakatalas na nakakatakot yun pero nagawa pang magbiro ni tatay ng, hindi kami mahihirapan sa gubat kapag maaalangan kami Basta ba kasama namin ang Kuya Dano? Alas 8 ng gabi. Nagtanong si Kuya Dano kung mang-iilaw ba kami ng ayangkas sa gabing yon. At dahil sa tiwala naman ako dito at kailangan ko ng pambaon sa eskwela at pambayad ng upa sa aking tinutuluyan, may konting kabaman pero umuo pa rin ako dito. Ito ang tagahukay ng butas. Ako naman na may hawak ng lagayan at ang aming ilaw. Pero ayon kay Kuya Dano, ngayong kilala na namin ang pagkatao niya, ay hindi na niya kailangan pang magkunwari na hindi niya naman talaga kailangan ng ilaw. Maliwanag umano ang kanyang paningin tuwing gabi. Napatawa na lamang ako sa isiping ilang buwan din itong tiniis yon. Mahigit kalahating balde na ang aming nakuha at mag-aalas 10 na yun ng gabi. Suminghot-singot si Kuya Dano sa paligid. Bakit kuya? Anong nangyari? Ipinasuot nito sa akin ang kanyang sombrero. Maya-maya ay umangil ito. Nang sa hindi kalayuan ay may natanaw akong aso na napakaitim. Umaangil na nakatingin. Umangil din si Kuya Dano at inaabot nito sa akin ang langis na nasa kanyang bulsa. Sabay-sabi ng, magpahid ka nito para hindi ka nila malapitan. Pinaupo niya ako sa may pilapil kung saan may nilagay siyang tela doon na hindi ko alam kung para saan. Pagkaupo ko sa pilapil, dali-dali na niyang hinarap ang dalawang nilalang. Kitang-kita ko kung paano magpangbuno ang mga ito. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari,
kung bakit hindi ako nakaramdam ng takot na mga oras na yon. Nanonood lamang ako. 3 aso ang nagbubuno. Ang 2 ay kulay itim. Ang isa na pinagtutulungan ng 2 itim na aso, kulay abo. Kitang-kita ko rin ang tingkad ng kulay dilaw nitong mga mata. Ang isang asong itim ay sinusubukan akong lapitan pero hindi ko alam kung bakit hindi ito nakakalapit ng malapitan. Habang pinapanood ko ang mga ito, nakikita ko kung paano paglaruan ng asong may kulay abo ang 2 itim na aso. Hanggang sa walang ano-ano ay biglang bumulagta ang isang itim. Nagbalak namang tumakas ang isa pa, pero dali-dali itong tinalunan ng asong abo at sinakmal nito ang leeg ng itim na yon. Pagkasakmal nito ay kaagad nitong ibinalibag sa lupa, kasabay ng pagbabagong anyo ng 2 itim. Laking gulat ko nang makilala ko ang 2 matanda na yon. Yun ang mga magulang ng basagolerong si Mario. Napatayo ako dahil sa nakita ko. Marami ang hindi pumapatol kay Mario at sa anak nitong kasing edad ko. Dahil nga talaga sa kuro-kurong may lahi nga itong aswang nun. Doon ko naalala. At ngayon ay malinaw na sa akin kung sino-sino yon. Nawalan ng hininga ang 2 matanda. Kasabay ang sunod-sunod na pagtunog ng ibong kokok kung tawagin sa aming lugar. Tila ba nag-uusap-usap ang mga ito na animoy? Ang tunog ay tila nagluluksa na hindi ko maintindihan. Maya-maya pa, nagpalit anyo ng aso na kulay abo. At doon ay nakita ko si Kuya Dano. Biglang kumislap ang mga dilaw na mga mata nito, kasabay ng pananahimik na mga ibong kokok. Kinuha nito ang 2 bangkay, dinala sa masukal na bahagi ng kakahuyan sa burol, sa may bahagi ng bukid. Pagbalik nito sa kinaroroonan ko, niyaya ako nitong umuwi na. Pero hindi kami kaagad dumiretso sa bahay. Dinala ko nito sa kubo na nakatirik sa lupa ng kanyang tiyahin. At doon ay may mga orasyon itong ginawa. Pinainom ako nito ng tubig na pinakuluan niya na kasama sa pagpakulo nito ay ang ginupit niyang bahagi ng tela na pinaupuan niya sa akin. Pagkatapos kong mainom ay tila ba hinaplos ako ng mainit na tubig na humahagod sa bawat sistema ng aking katawan. Sinabihan ako nitong magpahinga muna at palipasin na muna namin ang hating gabi bago kami umuwi sa bahay. Dahil sa pagod, nakaidlip naman ako sa aking kinahihigaan. Ginising niya ako ng 4:00 ng umaga. Doon pa lamang kami nagsimulang bumalik sa bahay. Bitbit ang mahigit kalahating balde ng ayangkas. Pagkarating sa bahay, nakita namin si tatay na hinihintay kami sa may sala. Nag-aalala. Tinanong kami nito kung ano ang nangyari. Kung kaya't kaagad naman akong nagkwento ng kung ano ang kaganapang nasaksihan ko ng gabing yon. Maging si tatay ay hirap akong paniwalaan pero pinatotohanan nito ni Kuya. Do, kailangan nyo nang umalis dito. Lisanin niyo yung lugar para hindi kayo madamay sa paghiganti ng pamilya ni Mario. Pero Dol, paano ka? Tanong ni tatay. Kayang-kaya ko yung sarili ko, Dol. Ito yung pera. Gamitin niyo para magpakalayo-layo kayo. Walang nagawa si tatay kundi kunin ng perang yon. Ginising nito ang aking ina para makapag-impake na ng aming dadaling gamit nun. Doon na kami bumiyahe papuntang Mindanao kinabukasan. Hindi na ako nagpapatuloy sa kolehiyo doon. Na mga panahon na yon ay kahit hindi ka nakapagtapos ng kolehiyo, maaari ka makakuha ng magandang-gandang trabaho. At yun ang ginawa ko.
para makakuha ko ng maganda-gandang posisyon sa opisina na kung saan ako nagtrabaho hanggang sa magretiro na ako.